get this feeling, I wanna run away. Hit the highway and never look back. I wanna watch you fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going. Magandang gabi po mga katropa. So today's video, we're trying to show you, giving you the idea of what is on the spot, like assisting our PNP dito po sa Region 12, and what are the standard operating procedure pagdating dito sa kanilang operation. I already asked the permission with the team leaders, and I promise that I will not be covering the operation itself, but I will just giving the idea of the subscriber of this channel regarding the operation of our Kabalikat.net brothers and sisters on their operation with the PNP. And with that note, I was given the go signal to go ahead and proceed with the coverage, not detailed on the side of the PNP. I'm just trying to go ahead and get the footages with regards to the processes ng Kabalikat.net dito sa kanilang pagsusupport ng activity ng ating PNP. And with that note, also I'm giving the idea kung ano ang mga kung hanggang saan lang ang limit ng Kabalikat pagdating naman sa bilang police force multiplier, because after all, we all know that we are not apprehending officer and we are just giving an assistance with regards to the PNP and operating procedure. So basta ang i-highlight ko dito kung ano po ang ginagawa ng Kabalikat during sa operation, yung sinasabi nilang assistance dito sa ating PNP dito sa Region 12, and namely dito po sa chapter ng Kabalikat sa Coronadal City. Salamat kita sa mga force multiplier natin ngayong gabi, si Lucy, si Damukid. So, sa mga activities sa patrolling, so, katalakyan tayo salamat ng damo. Makasabay siguro sa isa ka patrol na siguro mga tatlo. Para may upod man ang sapyak. Then, same lang ang ang butin ta. Pero din, kita sa pili kita magkasumbakan. Paglalang kita, hindi mo kita kita madala sa mga matulong. Walang may number. So, kasalo po yun pong ginagawa ang kanilang briefing, at nagpaalam din po ang lingkod to come up with the footages na po pwede. So kasama sa mga briefing is allowed ang Kabalikat here in Region 12, especially dito sa South Cotabato Police Provincial Office, dito sa Coronadal City Police Station. Allowed po sila Oplan Kapkap sila. And then medyo mahaba-haba ang augmentation, ang assistance natin na mai-render sa PNP, kasi meron silang time pagdating doon sa 10 o'clock, curfew. So may roving, and then at the same time liikot ng ating mga patrol, mga PNP patrol doon po sa mga subdivision. At also pinapatake note na kailangan nating samahan, sitahin yung mga nagiinuman sa labas in a nice way, and also yung sa mga nakakahina-hinalang mga individual na pwede sitahin. So all good, at least before they go ahead and go with the operations, may briefing. So yun ang pinaka-importante. The best kayo dyan. Guys, with that note, I will not go ahead into details. It has already been discussed that Kabalikat.net are not allowed to go ahead and hold the ORCR and the license. So we are here to help and give us an assistance. So malaking tulong na rin yun yung mga presensya ng Kabalikat, dahil sa iilan lang naman ang officers natin. So with that, dapat i-endorse agad ng Kabalikat doon sa team leader. So agreed po lahat, and then all good na po tayo doon. Thank you. Sa pag-iikot ng mga tropa, nasaksihan natin ang isang aksidente dito sa kahaba ng highway in front po ng Ala Valley Hospital, at agad po ay nakatawag agad ng rescue sa Red Cross, at ang ating kapulisan ay andyan agad, nagawa kaagad ng police report, and then nadala na kaagad sa hospital yung na-aksidente motorista.
Meron na kami mga siguro 30 minutes during sa roving at kasama ako dun sa patrol ng PNP. At dun dito sa highway, so nagkaroon ng vehicular accident. So it's hapal-hapal. Ayoko na siyang i-detail sa inyo, basta yun yung mga nasaksihan ko. Kasi, well, of course, for privacy-wise. And yun yung mga nasaksihan ko na allow me na lang sa behind the scene na lang po yun, at sa akin na lang po yung eksena. And ang kagandahan dito, of course, kasama po ang inyong lingkod at actual ko nasaksihan ang vehicular accident dito sa kahabaan ng highway. And then, nandito din po yung mga rescue unit and then PNP at yung ating mga katropang kabalikat. And agad-agad ay nagawa naman kaagad ng aksyon ang nasabing aksidente. Na daanan ng tropa ng kapulisan at ng kabalikat during sa roving ang isang umaapoy na poste dito po sa lugar na to. At hingi agad kami ng assistance, at since apoy na ang pinag-uusapan, tinawagan na kagad ang Bureau of Fire, ang bombero, para po apulahin ang nasabing nag-aapoy na poste. So guys, this is the first time na sumama ako sa police operation. And then of course, first time ko rin sumama sa kabalikat operation assisting PNP dito pa ngayon sa Region 12. And ito yung mga eksena na natutunghayan natin. As I promised, hindi ako magiging detalye doon sa mga kung ano mga eksena, pero sinasabi ko na lang through Facebook. Ayan, kagaya niyan, merong nag-aapoy na poste. So, ang tendency niyan, pag kaya kinain na ng apoy yung poste, sasabog yung transformer. So, yan. Actually, ang mga PNP naman ay may ginawa na rin action, may tinawagan na rin. So, all good na po yan. Is that, hindi ko lang po pwedeng i-detalye sa inyo. So, ang katropa kabalikat ay dyan lang, nakaantabay at nakaalalay po sa lahat ng aksyon na po pwedeng kailangan. At naka-on monitor naman po ang lahat ng mga 41s doon sa mga radio na kabalikat. Dahil technically, isa din yan sa isa din yan sa advokasya na hindi lang charity, hindi lang police force multiplier, kundi din radio communication din meron tayo. Kaya nga po yung taga-Isulan tumawag sa akin dahil na-update din niya sa radio. So, di ba? I mean, sa buong sa Marbel pa, kahit Isulan nakaka-receive ng mga impormasyon gamit ang radio natin. So, isa yan sa mga magandang bagay na nagkakaroon tayo ng communication through radio. So, instead of cell phone, may other platform of communication pa tayo, lalo-lalo na sa loob ng kabalikat. Agad-agad dumating ang ating Bureau of Fire para apulahin ang nasusunod na poste, at medyo lumalaki na nga talaga ang apoy niya, kaya pinatay agad ang ilaw, ang kuryente, at ayan, nag-umpisa na kaagad ang Bureau of Fire sa kanilang pagpatay sa apoy na nasa poste.
Ilang minuto lang ay naapula ang apoy sa nasusunog na poste at well, of course, it was declared as a zero fire out. So good job ang ating Bureau of Fire dyan. Good job po tayo dito sa Cotabato po kasi nga agad-agad nag-responde po ang Bureau of Fire at since fire na ang pinag-uusapan, walang kabag-abagan dito na kaagad. So most probably kahit ako nakakita, that would be considered fire out. Dumating din ang second batch na mga nagkasama sa patrol ng mga katropa natin. So all in all, we are 12 41s na sumama dito sa roving na ginagawa ng PNP. Okay, so manguli na mi. Manaman namang duty 2 hours. Mahapit mi kay Sir Edibel sa Kapitolyo. Uy, nabasa. Nabasa. Diba? It's a very challenging job na, flattering dahil ako mismo naka-witness kung ano pala itong ginagawa. Napakahirap, actually mahirap talaga dahil sa wala kang ginagawa, diba? Mas mahirap yung walang ginagawa, pero mas mahirap yung may emosyong kasama. Alam mo yung kaba, yung may na-aksidente, mas magkita masunog, diba? Mas mahirap yun kasi may halong emosyon. Pero, nawawala siya, lalo pagka nare-resolve naman. So, goods na tayo dyan. So, at least na-share namin sa inyo yung A Night with Our Agoy. A Night with Our Kabalikat 41s. Diba? With Lubak. Diba? Aray. Sir, may galit ka. Sir, kalipamon na po ka, sir. Kalipamon ka, sir. Kay imo yung ipaagi o ka lang nailubak ba? Siya di I mean. Pero, guys, muad kami kasi Edibel doon sa Kapitolyo kay magpapriso na lang ko. Oo. Ma'am, anong daw magpapriso, ma'am? Wala ka kiss. Wala ka kiss. Aray. Agoy. Aksalakan. Wala gipusin. Wala gipusin. Okay, off na natin. Kahit na may trabaho si Sir, nakahanap pa rin siya ng way para maahatid ako. Ano yung straight hours na yan? Mula gabi hanggang bukas lang? 3 p.m. to 11 lang sana ako ngayon. So, kasi yung duty ngayon, pinapalit siya kasi pinapaubos yung ano nila, yung tawag doon, yung leave. Well, mas maganda naman din yan, sir, kasi kaya na sabi ng chairman, unahin mo na ang pangkabuhayan, pamilya at tropa. So since wala ka naman masyadong intindihin pa kasi mga responsible naman itong mga officer mo at kayang-kaya na nila yan, okay lang yan, all good na yan. Importante lang, mabawas-bawasan na lang yung stress na pinagdadaanan nating lahat. Yun lang naman doon ang malaking bagay. Kasi kahit gaano kahirap, happy ka, okay lang yun.
Mawawala yung hirap na yun. Alam mo, medyo na... Magandang nagkaroon kami ng chance ni Sir Gob Edibel na magkaroon ng sharing with regards to administration pagdating dito sa Region 12. And that would be a very learning experience to all of us here. Dahil kahit ano man ang mangyayari ay tuloy pa rin ang katropa natin at sama-sama hanggang sa dulo. Thank you so much guys and enjoy watching and enjoy the rest of the day. Have a good one.